Ako si Jangsan. Ngayon nabuhay akong muli. Jangsan, pinasabi ko sa'yo na maghain kay Kuya Henry Lim. Bakit ikaw ang kumain, tang ina? Tigilan mo na ang pagkain. Iyon ang inumin na ibinigay ko kay Kuya Henry Lim. Itong waiter, kung kaya mong gawin, gawin mo. Kung hindi kaya, umalis ka agad dito ngayon din. Kuya Henry Lim, pasensya na. Pupunta akong muli. Magdadala ako ng panibago para sa inyo. Hindi naman ako madamot. Waiter! Waiter! Dahil gutom na gutom ka. Kung ganoon, lumuhod ka. Kainin mo ang mga butong ito. Ituturing ko na lang na nakakita ako ng isang Asong gala na walang modo. At doon na lang matatapos ang usapin. noong nakaraang buhay. Ano ba ang trabaho ng gagong ito? Waiter! Halika, tingnan mo. Bakit may langaw ang pagkain na ito? Tangina mo, tangina, ikaw si Jangsan. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na makipag-ugnayan sa nobya ni Ginoong Liu na makulit? Jangsan. Sama mo ako, pakiusap. Umalis tayo dito ng magkasama. Umalis ka na. Huwag mo na akong hanapin. Umalis ka na. Duwag ka lang. Noong nakaraang buhay dahil sa aking kaduwagan at kahinaan. Nabigo ako kay Wanwan na naging sanhi ng kanyang aksidente sa sasakyan at kamatayan. Hoy, bata. Bingi ka ba? Ang kuya ko ay nagsasalita sa iyo. Narinig mo ba? Magsalita ka. Sa mundong ito, hindi ka mabubuhay kung magtitiis ka lang. Kailangan mong kumain ng tao. Muling mabuhay ng isang buhay. Ako ay magiging masama na lang. Ang kamay ko. Jangsan, lalaban ka ba? Alam mo ba kung kanino ako? Alamaso ni Liu Zicheng. Kailangan kitang pasalamatan noong nakaraang buhay kung hindi dahil sa mga asong ito na napakalakas kumagat. Hindi naman ako naging mula sa tambak ng mga patay umakyat sa posisyon ng emperador sa ilalim. Ang binata ng pamilya Lopez, si Liu Zicheng, ay ang pinakamayaman sa lungsod ng Ilog. Lalabanan mo ang kanyang kasintahan? Murong Wanwan, alam mo bang naghahanap ka ng kamatayan? Xiaojiang. Xiaojiang, bitawan mo ang hawak mo. Kuya Henry Lim, Ginong Lim. Ang kasintahan niya ngayon ay ikakasal sa iba. Masama ang loob, kaya siya nakipag-away sa iyo. Pakiusap. Bigyan mo siya ng pagkakataon, patawarin mo na siya. Tay, tumayo ka. Ang tungkol kay Jangsan, bakit ka nakikialam? Hindi ko siya gusto, Murong Wanwan. Paano naging kasintahan niya? Jangsan, ikaw ay isang mabait na bata. Sino si Murong Wanwan? Siya ay sa lungsod ng Ilog, anak ng pinuno ng sindikato. Hindi ito para sa ordinaryong tao tulad natin na kayang abutin. Ngayon ay inaway mo pa si Ginoong Lim. Umalis ka na, kunin mo ang pera, lumayo ka sa lungsod ng Ilog. Mas mabuti kung malayo. Jangsan. Kung iiwan mo ako, papatayin kita at magpapakamatay. Kuya Jangsan, Gusto kitang pakasalan paglaki mo. O hindi gusto. hindi gusto. Kung kaya mo, gawin mo akong tirintas habang buhay. Kumusta, gwapo? Pwedeng mag-add ng WeChat? Si
Si Jiangsan ang lalaki ko. Murong 1-1 sinong hindi sang-ayon, lumaban. Nung tumakas ako mula sa kasal, sinabi nila na ako'y baliw. Mukhang ganun din ang tingin mo. Hindi ko dapat asahan ka. Hindi nangyari ang aksidente. May panahon pa para sa lahat. Anong ginagawa mo? Hahalikan kita. Dati nahihiya pa tayong maghawak ng kamay. Paano siya naging matapang para halikan ako? Jiangsan, alam kong malalim ang iyong pagmamahal. Dali, magpaalam ka kay Miss Murong 1-1. Kung hindi ka tatakbo ngayon, mahuhuli ka na. Salamat sa halik na ito para tapusin ang lahat. Naiintindihan ko ang iyong desisyon. Murong 1-1, bakit ka nagtatago sa aking binata? At nakikipaglandian sa ibang lalaki? Wala kang dangal bilang babae. Ako si Murong 1-1. Kailan ba ikaw na aso ni Lu Zicheng ang tumahol dito? Sige. Pinalo mo ako? Sasabihin ko sa aking binata, kayo'y magka-iligal. Relax lang, normal lang na masaktan. Umuwi ka at sabihin sa iyong amo. Niloko niya ang tatay ko sa pakasal. Ang utang na panlilin lang, ako mismo ang haharap sa kanya. Jiangsan, mula ngayon, hindi na kita aabalahin. Ito ay 5 piso. Gamitin mo para sa gamot. Ang natira ipunin mo muna. Sumama ka sa iyong binatang siliw. Ang mga palo na matatanggap mo ay nasa hinaharap pa. Amo, ito ay 820 piso. Itago mo ng mabuti. Bukas baka maging 8,200,000 na. Bini-bini. Tatay, Murong 1-1, tumakas ka sa kasal. Sino ba talaga ang gusto mong makita? syempre ang taong gusto kong pakasalan. Sino? Ako, Jiangsan. Mamaya sasabihin ko sa tatay ko ng malinaw. Ako mismo ang tumakas sa kasal, wala itong kinalaman sa'yo. Nung nakaraang buhay. Pagkatapos mabangkarote ang pamilya Murong, ang bakuran na ito ay binili ko para lang maalala si 1-1. Ngayon, nandito pa siya. May oras pa para sa lahat. Ang galing talaga. Anong tinititigan mo? Kung itong eksena ngayon ay nakakatakot sa'yo, edi mamaya hindi mo na kailangang makita ang tatay ko. Huwag kang kabahan. Tatay, itinutok mo ang baril sa kaibigan ko. Ang iyong paraan ng pagtanggap ng bisita ay napakawalang galang. Buwisit! Pinisira mo ang kasal ng anak ko. Babarilin kita. Tatay, ibaba mo ang baril. 1-1,
Ako mismo ang lumapit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Hindi ba may sasabihin ka sa tatay ko? Pagkatapos, umalis ka na agad. Kung hindi, talagang papatayin ka niya. Ito ba yung duwag na yun? Nakita ang baril. Hindi ba dapat tumakbo siya ng takot? Ginong Murong, ang baril mo ay natakot ako. Alam ko na, itong mahina ay biglang nagbago. Matakot ka at umalis ka na agad. Para sa alang-alang kay Wanwan, hindi kita papatayin ngayon. Ang prinsesa ng asosasyon ng itim na dragon ay para sa isang duwag na tulad mo na nangangarap? Umalis ka! Kung hindi, sa araw na ito, sa susunod na taon ay ang araw ng iyong kamatayan. Nagkakamali kayo, Ginong Murong. Hindi ako pumunta para humingi ng pahintulot na sumama kay Wanwan. Wanwan, nakita mo ba? Ito ang lalaking pinapangarap mo. Hindi na natin pag-usapan ang pamilya at background. Kahit itong duwag na ito, paano kanya mapoprotektahan sa hinaharap? Kahit papaano. Hindi niya gagamitin ang proteksyon para apihin ako. Jangsan, may kailangan ka ba? Sabihin mo sa akin ng direkta. Pagbibigyan ko lahat. Talaga? Sabihin mo na, magkano? Pagkatapos kunin, umalis ka ng tuluyan sa lungsod ng ilog. Sa buong buhay mo, bawal mo nang makita si Wanwan. Ginong Murong, hindi ako pumunta para hingin ng inyong opinyon. Pumunta ako para ipaalam sa'yo, Murong Wanwan, na siya ay aking pakakasalan. Ako si Jangsan. Anong sinabi mo? Murong Wanwan, maging asawa ko. Sabi mo kanina ay tiyak na sasang-ayon ka. Hindi naman ganun kabilis. Magsisisi ka na ba? Napakayabang. Ano kang karapat-dapat? Pakasalan si Wanwan. Ako si Murong Waiting, sa loob ng 20 taon, hari ng ilalim. Ang ginagawa ko ay mga negosyong pumapatay ng walang dugo. Ikaw na isang duwag na duwag. Ano kang karapat-dapat para sabihin sa akin ang ganoong bagay? Palayasin ninyo siya. Kung lalapit ka pa, hindi na matitira ang buhay mo. Tatay, huwag mo siyang galawin! Umalis ka na. Nasamahan mo ako rito. Sapat na sa akin iyon. Sige. Kung gayon putulin ng isang binti. Anong basurang bagay ito? Ang bagong pasok kong alalay, hindi man lang ginagamit ang baril na ito. Dahil sa kasal ko, na-stimulate ba siya? Si Jangsan. Talagang iba na kaysa dati. Bata, baliw ka na ba? Pasensya na, Ginong Murong. Nasira ang baril mo. Babayaran ko. Bumaba. Itong batang ito, karaniwan kahit manok, hindi kayang patayin na duwag. Anong nangyari ngayon? Bata sa ilalim ng lupa ng lungsod ng ilog, lakas ang usapan at paraan. Ikaw, isang waiter sa restaurant, paanong sasama si Wanwan sa'yo, kakainin mo na lang hangin? Tay, Si Liu Zicheng kahit papaano ay may pera at kapangyarihan. Ikaw, ano ang meron ka? oo tama si Ginong Murong. Ang pamilya Lopez ay may pera at kapangyarihan. Ngunit ang pera at kapangyarihan ngayon ay sa'yo, bukas syempre ay maaari ding sa akin. Kahit sino ay pwedeng magsalita ng ganyan. Ganito na lang. Si Chen Tianfeng sa timog na lungsod ay may utang sa akin. Hindi naman marami. 50 milyon lang. Mahigit kalahating taon ng overdue. Kung talagang may kakayahan ka, kunin mo para sa akin. Chen Tianfeng, Tay, si Chen Tianfeng na baliw mga tauhan niya lahat ay walang takot sa kamatayan. Papuntahin mo siya. Hindi mo ba siya pinapapatay? Ano natakot? Kung hindi mo man lang makuha ang utang na ito, anong pagprotekta sa anak ko ang sasabihin mo? Yang baril hindi mo na kailangang bayaran. Umalis ka na agad. ang tusong matandang ito ginagamit ako para patayin ng iba, pero ang utang kay Chen Tianfeng talagang dapat nang singilin. Murong Waiting.
Kung hindi mo kikilalanin si Jangsan yung anak mong ito ay hindi mo na rin kilalanin. Mula ngayon ako si Murong 11. Ang utang na ito. Hakoin ko. Ang batang ito ngayon talaga bang hindi natatakot mamatay o nagpapanggap lang? Mabuti matapang. Bibigyan kita ng 3 araw, pagkatapos ng 3 araw o dalhin mo sa akin ang 50 milyon o kaya... Oo kaya. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Wanwan. Hindi na kailangan ng 3 araw. 1-1. Bukas darating ako. Tawagin ang mga tao, ihatid si Mrs. sa kwarto. Maligayang pagdating sentro ng paligo ng El Rey. Chen Jianfeng, noong nakaraang buhay, para mapilitan ako na maging kasintahan mo, hinanap mo ako hanggang sa muntik akong tumalon sa ilog. Dahil gusto mo talaga. Sige, gagawin ko. Malaki man ang negosyo ni Chen Jianfeng, pero lahat ay nakadepende sa kapangyarihan ni Biaozi para makatatag sa lungsod ng ilog. Sa nakaraang buhay, sumunod sa akin si Biaozi sa loob ng ilang dekada handang mamatay. Biaozi. Sa nakaraang buhay kung hindi ako na-set up, paano naman sa huli? Tama na. Buti na lang may oras pa. Ulat miss, walang abnormal ligtas si Mr. Chang. Patuloy na sundan, protektahan mo siya, huwag siyang mapahamak. Natanggap. Jiang Xiaoyu dito ay kay Feng Jie Spa Center, hindi review class mo. Hindi mo ba pwedeng yung lumang word list mo itago at palihim na tingnan? Pasensya na. Buti naman. At saka, kapag hinawakan ka ng customer, gusto ka niya, huwag mong isipin na parang nawalan ka ng laman. Kung magdadalawang isip ka pa, mapipilitan na akong sabihin kay Feng Jie na intindihan mo? Oo, Mabuti. Buti naman at naiintindihan mo. Huwag mong tularan yung walang kwenta mong kapatid. Mas gugustuhin pang maghugas ng pinggan kaysa tanggapin ang kabutihang loob ni Feng Jie, kailangan marunong kang makisama. Para sa mundong ito mabuhay ng maayos. Sino ka ba? Pakialamero ka ba? Malapit na ang college entrance exam, Jiang Xiaoyu. Bakit ka nandito? Kuya? Kuya? Hindi na ako magko-college. Huwag kang maghirap. Xiaoyu kuya, hindi naman ako nahihirapan. Kapag matiyaga ka, masipag, tiyak nagiginhawa ang buhay. Mag-aral kang mabuti tungkol sa pera, si kuya ay gagawa ng paraan. Wala kang pakialam sa akin. Ayoko ng pera mo. Xiaoyu, Umalis ka na kuya, wala kang pakialam sa akin. Akala ko kung sino isa pala walang kwentang dishwasher? Ano? Ipagtatanggol mo ang kapatid mo? Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Kuya, lumuhod ka. Pero lumuhod ako sa isang tagahain na walang kwenta. Bastos, alam mo ba kung sino ako? Hindi mahalaga kung sino ka. Pagkatapos ng 3 minuto, ikaw ay dadalhin palabas. Pagkatapos ng kalahating oras, ikaw ay nasa ospital. Isang braso ang bali-bali, isang binti ang putol, pero sasabihin mo lang na nahulog ka sa hagdan. Kung hindi, sa susunod na araw, ikaw ay lilitaw sa malamig na morgue. Naiintindihan mo ba? Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Pagbabanta. Karahasan. Pagpatay. Kung paano mo ito iintindihin? Ginoo, mali ako, patawarin mo ako, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Sa pagiging masama, hindi ka pa umabot. Maging mabuti ka na lang. Sa pagkakataong ito, putulin ko ang isang braso mo. Ito ay parang tuition fee. Salamat. aking kuya parang ibang tao. Ikaw pa ba ang aking kuya? Dati sobrang duwag ng kuya.
Hindi kita naalagaan ng mabuti. Hindi mo ba ako sinisisi? Lihim na nagtrabaho sa labas? Hindi ka sisisihin ng kuya. Ang kuya ay sisihin ng sarili dahil walang kakayahan, hindi na alagaan ang sariling kapatid na babae. Pero basta't nandito ang kuya, hinding-hindi hahayaan na makaranas ng kahit kaunting hirap. Ipapadala ka pa ng kuya sa ibang bansa para mag-aral. Hindi ba gusto mong pumunta sa Australia? Kung ganoon, pumunta ka. Totoo ba? Pwede mo ba akong samahan sa Australia? Oo. Hintayin mo munang matapos ko ang mga bagay dito, pupunta tayo agad. Ihanda mo para sa akin ang 50 milyon para kay Jangsan. Gagamitin niya iyon sa pag-alis niya sa ibang bansa. Binibini, si Jangsan ay kasama ng ibang babae. Ganyan na. Ikaw, tinutulungan mo pa siyang umalis? Wala nang sasabihin. Ang ginawa niya ay may dahilan siya na hindi niya maiwasan. Harangin siya. Huwag siyang hayaang makipagsapalaran. Hanapin si Chen Feng. Ayusin agad ang kanyang pag-alis sa ibang bansa. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya. Gawin mo ang sinabi ko. Sige. Mamaya, papasok ako para gumawa ng negosyo. Dito ka lang umupo at hintayin ako. Kuya? Dito ay pambabaeng paliguan. Isuot mo ang headset. Huwag kang makikinig kahit ano. Huwag kang titingin kahit ano. Naiintindihan mo ba? Ate Feng, matagal na tayong hindi nagkita. Ang katawan mo ay masarap pa rin. Oy, sino ba naman nakala ko? Ang pinakasikat sa lungsod ng ilog na si Jangsan, ang taong tapat. Ano? Nagsawa ka na ba sa paghahatid ng plato? Gusto mong pumunta sa akin? Para maghanap ng excitement? Hindi na ako makatagal bilang isang tapat na tao. Kaya pumunta ako para humingi ng tulong kay Ate Feng. Humingi ng tulong sa akin? Narinig ko na medyo mayabang ka kamakailan. Kahit ang Underground King na si Murong Waiting, kaya mong harapin ang kanyang baril. Pero gusto ko talaga yung mga tulad mo na biglang naging matapang na asong gubat. Sumunod kay Murong Wanwan, anong kinabukasan ang meron? Pumunta ka sa akin. Ate, aasikasuhin kita. Nakapag-isip ka na ba? Gusto mo ba makipaglaro ka sa ate? Sige. Isang laro, 50 milyon. Pera madali lang. Basta, mapaligaya mo si ate. Ang landi mo kasi. Ililibre kita ng ice candy para lumamig. Jangsan, naghahanap ka ng gulo. Saktan niyo siya. Nung nakaraang buhay sa underground boxing ring, ang mga palo na nakuha ko, ngayon, sa wakas ay makakabawi na ako ng konting interes. Ay nako.
Huwag nang mag-aksaya ng oras. Sabay-sabay na kayo. Jangsan. Imposible. Yung lalaking dati ay sunod-sunuran, paano magkakaroon ng ganitong husay? Gusto mong magulo dito sa lugar ko? Sa labas, may dos-dosenang kapatid ako. Huwag kang masyadong excited, Fengjie. Ipapakita ko sa'yo ang isang nakakatuwang bagay. Ang kontrata ng utang ng pamilya Murong paano napunta sa'yo? Ikaw ay kasama ni Biaozi. Siya at ang pamilya Murong ay laging magkasalungat. Ang paghiram mo ng pera sa pamilya Murong, hindi niya alam. Ayaw ko nang pakialaman ang mga bagay-bagay ninyo, ngunit ang utang mo sa pamilya Murong na 50 milyon ay hindi pa nababayaran, ay nagpapahirap din sa akin. Ang kontratang ito ng utang kung mapunta sa kanya, yung ugali niyang mainitin ng ulo, ay Huwag mo akong takutin dito, puta. Ikaw lang, kilala mo si Zhao de Biao? sige, pusta tayo. Huwag. Ikaw? Ano ang gusto mong gawin ko? Simple. Yung 50 milyon ni Mr. Murong. Personal mo ang ibigay sa kanya. Sige. Ibibigay ko. Sandali lang. Ito may 2 milyon bilang respeto ko sa'yo. Huwag mong sabihin kay Biaoge. Kung hindi, tiyak na hindi ko makikita ang araw bukas. Talaga intindihan mo. Tatay, ano sa palagay mo ang nangyayari? Alam ng buong lungsod ng Ilog kahapon ang kasal namin ni Wanwan. Resulta ang nobya tumakas kasama ang isang mahirap na waiter. Sabi mo ang anak ko tumakas kasama ang waiter. May nakakakita ba? Nakita ko si Jangsan na iyon, hindi lang dinala si Miss Murong, binugbog pa kami ng dalawa kong kasama. Tatay, makinig ka, ang mukha ng pamilya Lopez ay nawalan ng hiya. Zicheng, ikaw at si Wanwan hindi pa tapos ang seremonya. Huwag mo akong tawaging tatay. Ito. Waiting. Totoo na ikaw ang hari sa ilalim ng lungsod ng ilog. Ngunit ang aming pamilya Lopez ay isa ring marangal na pamilya. Ang bagay na ito, kailangan mong bigyan ang pamilya Lopez isang paliwanag. Yung Jangsan na iyon, ano ba siya? Karapat dapat bang makisali sa pag-iisang dibdib ng ating dalawang pamilya? Ka Lopez, huwag mag-alala, Wanwan ay nagkamali lang na nadala ng lalaking iyon na lito. Ang manugang naming babae ng pamilya Lopez kailan darating sa aming bahay? Huwag hayaang ang ilang mga taong hindi ka nais-nais masira ang kanyang pagkatao. Nanay ni Zicheng ang laki naman. Yung tao na asikaso ko na pinapunta ko siya sa timog na lungsod kay Chen Tianfeng maningil ng lumang utang na 50 milyon. Chen Tianfeng. Tay. Tiyo Murong, hindi ba ito pagpapapatay sa kanya? Ito ay isang solusyong pangmatagalan. Wanwan? Tiyo Murong. Sa tingin ko, ang kasal ng ating dalawang pamilya ay dapat ayusin ng maaga para iwas sa mga kung sino-sino na makialam sa ating pagsasama. Walang kwenta ay hindi maghangad sa kapangyarihan ng pamilyang Murong. Gumamit ng kahit anong paraan upang pakasalan ng isang babaeng hindi naman mahal. Ano sa tingin mo, Ginoong Liu? Wanwan, bakit hindi ka naniniwala na talagang mahal kita? Liu Zicheng, dapat kang magpasalamat na hindi mo ako napangasawa. Bakit? Kung hindi, ngayon ay hindi ka nakaupo rito kundi lalabas sa gabi ng kasal. Balita ng kakaibang pagkamatay. Tay. Wanwan. Ikaw at si Zicheng ang magkakapamilya. Bakit kailangan para sa isang tagalabas takot-takutin siya? Tama nga.
Narinig ko na ang serbidor na yon pumunta sa teritoryo ni Chen Tianfeng. Sa lugar na yon makakalabas ba siya ng buhay? Malamang ngayon ay nasa ilog na, pinakain sa mga isda. Wanwan, mas mabuti pang sumuko ka na, maging mabait at pakasalan ang aming Zicheng, iyon ang tamang landas. Murong Wanwan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano si Jiangsan. Siya ay isang laging nagtatago sa likod ng babae duwag. Walang pera, walang kapangyarihan, ano ang kaya niyang ipaglaban sa akin? Wanwan, kahapon pumunta si Jiangsan kay Chen Tianfeng, walang pag-iisip na magpapatay. Huwag ka nang maghintay sa kanya. Hindi na kailangan maghintay sa kanya. Jiangsan, sumama ka sa kanya papuntang Australia. Dapat ay hindi na babalik pa, di ba? 1-1. Ako si Jiangsan, bumalik na ako. Ikaw. Ginoong Lopez, narinig ko na ikaw ay mayaman at makapangyarihan. Ako. Ano ang gagawin? Ikaw! Ginoong Murong, nagtagumpay ako sa misyon. Ang 50 milyon na hiniling mo, walang kulang. Nakuha ko pabalik para sa'yo. Buksan ang kahon. Chen Tianfeng, Zhao Debiao ng Timog na Lungsod, palaging hindi magkasundo sa asosasyon ng itim na dragon. Hindi ba si Chen Tianfeng ay tauhan ni Zhao Debiao? Paano siya maaaring magdala ng pera ng personal? Ginoong Murong, dati ang 50 milyon na pinahiram ko sa iyo ng pribado, nandito na lahat, kasalanan ng mga tauhan ko dahil hindi nila ako pinaalalahanan, kaya ako naantala ng ilang buwan bago nabayaran. Huwag niyo na sana akong pagalitan, huwag magalit. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na halaga na ilang 10 milyon. May pagkukulang ang mga tauhan ay hindi maiiwasan. Jiangsan, tingnan mo, nabayaran na ang pera ang kontrata. Sabihin mo kay Biaoxi na bumalik na ang kanyang nakatatandang kapatid. Jiangsan, nababaliw ka na ba naglakas loob kang tawagin ng sarili bilang nakatatandang kapatid ni Zhao Debiao? Sana ay kilala mo siya, kung hindi. Hahanap ako ng isang magandang lugar para sa iyong libingan. Ay nako. Hindi tama. Sobrang hindi tama. Bienan, hayaan mo lang ba itong hamak na tao na insultuhin ang pamilya Lopez natin? Insultuhin ang magiging manugang mo. Kuya Waiting, ngayong araw na ito kailangang magdusa ang batang ito. Kung hindi, saan mapupunta ang dangal ng pamilya Lopez? Sa lungsod ng ilog, sa negosyo? Ano ang sasabihin ng iba tungkol sa ating dalawang pamilya? Kaliyo, ang bagay na ito ng mga bata, hayaan na natin silang mag-ayos. Kung makikialam tayong matatanda, makakababa lang ng uri. Kuya Waiting? Jiangsan! Sa tingin mo ba sa paggamit ng masasamang taktika matatakot si Chen Tianfeng? Sa tingin mo ipapasok ka sa pamilya namin? Wala ka kundi isang tagahain ng plato, basura. Si Murong Wanwan, biglaan lang ang kanyang pagkagusto, ginagawa ka lang laruan. Kapag nagsawa na siya, hindi ka man lang karapat dapat magpunas ng sapatos niya. Murong Wanwan, pinalo mo ako. Walang sino man ang pwedeng mang-insulto sa kanya sa harap ko. Papatayin kita. Ang pambubugbog sa babae ay hindi gawain ng tunay na lalaki. Lalaki? Ikaw na duwag. Tinatawag mo ang sarili mong lalaki? Jiangsan, sasabihin ko sa'yo, ang mga lalaking tulad mo na nasa ilalim ng lipunan, ang pinaka nakakatawa, ni hindi ka marunong manakit ng tao, ano pa bang kaya mong gawin? Hindi ako marunong makipag-away. Tahimik lang tayo, mag-usap ng maayos, di ba? Sa mundong ito, walang masyadong puwang para sa katwiran. Halika, paluin mo ako. Subukan mo lang galawin ako. Ha! Ngayon sasabihin ko sa iyo, binata, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki. Wanwan, totoong baril ba ito? Jiangsan, Huwag kang padalos-dalos. Zicheng. Sitseng. Madam, Sitseng.
Binibining Lopez, mukhang hindi ka na talaga lalaki ngayon. Anong gagawin? Anong gagawin? Anak-anak. Murong waiting titingin-tingin ka lang? Sige. Sige, asosasyon ng itim na dragon. Sige, murong waiting. Kahit may nagkakagulo, iniinsulto ang pamilya ko, sinasaktan ng anak ko. Ang utang na ito, ang pamilya Lopez ay hindi makakalimot. Umalis na tayo. Dali. Dali na. Paano mo napaputukan siya doon? 1-1 pinagtangkaan ka niya. Hindi ko talaga kaya. Dapat sa ulo mo siya pinaputok, ang mga taong tulad niya. Pag iniwan mo, magdudulot ng maraming problema. Ha. Muntik ko nang makalimutan, prinsesa ka pala ng isang mafia family. Jiangsan, Murong waiting. bawiin mo ang utang na ito. Ang pabor na ito, ako, si Murong Waiting, ay tatandaan. Ngunit sa pamilya kong naglakas loob kang kumilos at sinakta ng tao ng pamilya Lopez at lubos mo silang nagalit. Ang utang na ito, paano natin ito sisingilin? Murong waiting, talaga kang isang tusong tao. Gamit ang kamay ko para mangolekta ng utang. Kung hindi makolekta, madali mo akong mapapahamak. Dahil sa pamilya Lopez, ayaw mong magkasiraan. At ginamit mo ako upang tuluyang putulin ang relasyon. Sa lahat ng ito, lahat ng pabor, ikaw lang ang nakikinabang. Siya isang baguhang binata, paano niya makikita ng ganito kalinaw? Jiangsan, siya pa ba si Jiangsan dati? Matalino ka talaga. Hindi matalino. Noong nakaraang buhay, maraming beses na akong namatay. Bini-bini. Ang lakas mo kanina ah. Itong sampal ang lakas ng tunog. Sino ba ang nagpabastos sa kanya? Masakit ba ang kamay mo? Kung magdesisyon kang umalis, bakit ka pa bumalik? Anong sinasabi mo? Wala. Paano mo nakuha ang perang ito? Chen Tianfang, hindi siya basta-basta. Makipag-usap ng maayos. Makipag-usap. Katwiran sa pamamagitan ng suntok, syempre hindi lang para maningil ng utang ng tatay mo. Kailangan ko rin ng pera ngayon. Nakuha mo na ba ang pera? Nakuha ko kahit konti lang pero sapat na para sa ngayon. Oo nga pala, 1-1, madalas kang mag-abroad. Alam mo ba kung paano mag-apply ng visa papuntang Australia? Turuan mo ako. Talaga nga, aalis ka rin. Sa napakaikling panahon. Nakapagpabago ng malaki sa iyo. Siya para sa iyo ay tiyak na napakahalaga. Ako na ang bahala niyan. Ang sarap halikan na labi. Bakit dati napakaduwag mo? Nako, binibini, may masama. Si Jiangsan. Nung nangyari kay Jiangsan? Si Jiangsan. Bakit siya nandito? 1-1, babalik ako mamaya. Ay. Talaga bang babalik ka? Anong kalokohan yan? Pinigilan ninyo si Jiangsan, ipadala siya sa ibang bansa. Ano na ngayon ang nangyayari? Miss kami, sana ay dapat huminto. Sino ang nakakaalam? Yan po, ang mga tao ni Chen Tianfeng kami ipinigil ng isang gabi at sinaktan pa kami kaya hindi nakaabala na protektahan Mr. Zhang. Akala ko siya ay na... Lumabas ka! Ay... Biauge, tikman mo ang bagong dating na produkto. Narinig ko, gusto mo ang lasa na ito. Anong sasabihin? Biauge, kahapon, may isang lalaki na gumulo sa ating paliguan. Malupit ang kanyang galaw-anim sa aking tauhan. Ay hindi siya naka 3 minutes lang? Finger?
Ibinigay ko sa iyo ang lugar kung ikaw ay hindi man lang maliit na bagay ay lalapit sa akin. Ano pa ba ang silbi mo? Hindi po Biauge, ang dahilan ay ang lalaking iyon ay sobrang yabang at pinasabi niya sa akin na magpadala ng mensahe. Sabi niya, sabihin mo kay Biauzi ang kanyang kuya ay bumalik na. Sabihin mo sino? Jiang-san. Ako si Zhao de Biao, matagal na akong nasa ilalim ng mundo. Ang mga nag-aangkin ng ganyan ay may damo na sa libingan na ilang talampakan. Sabi ko nag-iimbento lang yung bata, mamaya ako ang magtatapos sa kanya. Boss Biao. Yung perang ipinadala mo noong nakaraang buwan ay bumalik sa pinanggalingan, tumanggi pa ring tanggapin. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Sino yon? Sino ang may lakas ng loob na tanggihan ang pera ni Boss Biao? Isang matapat na tao. Nung araw nahulog ako sa pool at muntik nang malunod, siya ang sumagip sa akin at pinag-aral pa ako. Kahit siya mismo kumikita lamang ng kaunting pera bawat buwan at araw-araw ay pinapayuhan akong maging tapat. Ngunit sa mundong ito, mahirap mabuhay ang taong matapat. Patayin mo, hindi na kailangan ng buo. Hinahanap mo ako? Tatay Sansan ako, sumusunod lang din ako sa utos. Sabihin mo sa akin. Nasaan si Chen Jianfeng? Sige. Ate May, sasabihin ako sa'yo, sabi ng stepfather ko. Kung matutuloy ang negosyong ito, ay papalitan niya ang kotse ko ng bago at pinakabagong sports car sa oras na iyon. Tayo ay nasa kotse. Kuya Jie, paano ka tratuhin ng stepfather mo? Napakabuti. Sino ang nakakaalam? Maaring dahil sa'yo si Kuya Jie ay mahusay, di ba? Yung tunay na anak ng stepfather ko ay hindi alam kung nasaan anong restaurant naghuhugas ng pinggan, pero ang matandang lalaki ay walang pakialam sa kanya, hahaha. Uminom. Oy, akala ko kung sino. Kapag pinag-uusapan andyan na, hindi ba ito ang aking mabuting kapatid na si Jiang-san? Ano? Sawa ka na sa paghuhugas ng pinggan? Pumunta ka rito para magpakitang gilas? Nagkukunwari kang hindi mo ako kilala. Ama mo ako kahit papano. Anak sa pangalan lang. Nakita mo ako ang iyong kapatid. Hindi ka man lang bumati. Sabi na nga ba, ito may ina ngunit walang ama na nagturo, walang pinag-aralan. Haha, mabuting kuya. Patay na ang nanay mo. Ang tatay mo kinuha ang compensation para mag-asawa ulit. Binayaran ang pag-aaral ko, kotse at bahay. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam ng tatay mo, ikaw at ang mababang kapatid na babae, karapat dapat lang kayong magsilbi sa iba, maghugas ng pinggan at paa. At ako, ang mabuting anak, ang siyang magbibigay sa kanya ng karangalan. Dapat mabubuhay ka pa ng 2 araw. Ikaw, hindi ba gusto mong maglingkod sa iba? Halika. Lumuhod ka sa kasintahan ko, ibuhos mo ang alak at kantahin mo ang conquer. Papayagan kitang umalis. Tingnan mo, sabi na nga ba, kahit pahiramin kita, 10 tapang, hindi ka pa rin mangahas na saktan ako. Ikaw, karapat dapat ka lang nasa kusina, nagtatrabaho bilang tagalinis. Naghuhugas ng pinggan. Hugasan mo ng malinis. Kuskusin mo sa kaliwa, kuskusin sa kanan. Puta,
Gusto mong uminom? Uminom ka pa. Changsan. Lakas loob mo akong saktan? Pag uwi ko, talagang sasabihin ko sa tatay mo, hindi ka tatantanan ng tatay mo. Tatay mo yan. Kuya, mali na ako. Tigilan mo na ako, mali na ako sa klolo. Tigilan mo na ako, mali na ako. Tigil na. Tigil na. Feng Jie, tapos na ang panonood ngayon. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa atin, di ba? Jangsan, nasaan ang ipinadala ko para ihatid ka? Paano? Ikaw mismo ang dumating? Oh. Yung sinabi mong may sombrero na kaibigan? Kanina lang dumaan sa tabing ilog, sabi niya mainit siya, gusto raw tumalon at lumangoy ng ilang rounds. Hindi ko na siya napigilan. Ngayon malamang kasama ng Dragon King. Naglalaro ng Dudiju. Feng Jie, huwag kang magalit kung ang tao mo ay hindi masyadong marunong umunawa. Ako na ang bahala turuan siya. Jangsan, huwag mong isipin na kaya mong lumaban ay magaling ka na. Ito ay nasa lungsod ng ilog. Sinaktan mo ang tao ko, hindi ka titigilan ni Zhao Debiao. Ang sinabi ko sa iyo na sabihin kay Biaozi. Nasabi mo na ba? Huwag kang magpanggap, Jangsan, hindi kanya kilala tulad mo. Lumalaban ka sa akin. Ang tanging daan mo ay kamatayan. Pero, sa tingin ko ikaw ay isang talento. Sumusunod ka kay Murong Wanwan yang babaeng iyon, anong kinabukasan? Sumama ka sa akin. Pera. Kapangyarihan. Babae lahat ay maibibigay ko sa iyo. Ang pangyayari ngayong gabi, maaari kong ituring na hindi nangyari. Sa iyo, Feng Jie, ang templo mo ay napakaliit. Hindi ka siya ang aking malaking Buddha. Ikaw? Gusto kong makita si Zhao Debiao. Ngayon, makita si Biaoge. Jangsan, akala mo kung sino ka, si Biaoge ay kung gusto mong makita, makikita mo. Dahil nagpapanggap kang kapatid niya ang baliw na pahayag na ito. Sa tingin ko ikaw ay talagang sawa na sa buhay. Gusto mong sarili mong pumasok sa impyerno. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Tumigil ka. Pribadong lugar. Bawal ang hindi kilala. Biaoge siya, si Jangsan gustong makita si Biaoge. Si Biaoge ay may kausap. Hindi basta-basta sino man ang pwedeng makakita sa kanya. Lumayas ka. Mamamatay ka na. sabihin mo kay Zhao Debiao. Dumating si Jangsan. Biaoge, kung hindi hayaan mo siyang makipagkita, ituring mo na lang na tuparin ang huling-hiling niya bago mamatay. Feng Jie, hindi mo ba alam ang ugali ni Biaoge? Papasukin mo siya. Kaya ba nating dalawa ang pananagutan? Bao, di ba? Maniwala ka sa akin. Ang iyong Biaoge ngayon hindi ako makikita. Mas malala ang kamatayan mo. Nagmamalaki ka, umalis ka na agad. Walang silbi ang magandang payo sa taong dapat mamatay. Tama. Tiyak na ang iyong Biaoge hindi niya sinabi sa inyo na dati siyang nahulog sa Poso Negro at may nagligtas sa kanya, di ba? Kalokohan, si Biaoge talaga nahulog sa pool? Jangsan, sa tingin ko baliw ka na talaga. Ang mga ganyang kalokohan nakagawa ka pa. Sino ba si Biaoge? Napakataas na tao. Maaari bang mahulog sa Poso Negro? Paano mo nalaman ang tungkol kay Biaoge? Ano sa tingin mo? Saan ka ba? Patay ka na ba? Ang lakas ng boses. Hindi mo ba naririnig? Kausap ka. Ikaw. Amo.
Kuya. Sa wakas ay pumayag ka nang makita ako. Sige, nadikitan mo ng sipon ng damit ko. Sige, Biawsi. Ang galing mo na ngayon. Makita ka, kailangan pang dumaan sa maraming hadlang. Sino ang nag-utos sa inyo na saktan ng kuya ko? Kuya Biao, hindi ko alam na siya talaga ang kuya mo, si Ate Feng. Sinabi ni Ate Feng na may gumagawa ng gulo, nagpanggap na kuya mo. Mali-mali Kuya Biao, si Jiang San. Ay, hindi Ginoong San ang galing ng galaw ni Ginoong San. Natatakot ako na baka saktan ka niya. At saka, sabi mo, hindi mo kilala si Jiang San. Anong Jiang San? Ang kuya ko ay si Jiang Jigang. Nakalimutan, hindi mo pa alam na nagpalit ako ng pangalan. Jiang Jigang. Yun ang pangalan ko bago ako umalis ng bahay. Ang dating pangalan ko. Ano yung mga dati, kuya? Wala iyon, Biawzi. Ako ang hindi naging malinaw. Huwag silang sisihin. Narinig nyo? Hindi ba kayo magpapasalamat sa kuya ko? Salamat, Ginoong San. Salamat sa hindi mo pagpatay sa amin, Ginoong San. Kuya, pasok na tayo at mag-usap tungkol sa nakaraan. Tara. Kuya, nitong mga nakaraang taon pinadalhan kita ng pera, ayaw mong tanggapin. Akala ko dahil sa akin hindi ako nakinig sa'yo. Na sumunod sa tamang landas kaya hindi mo na ako gusto makita. Biawzi, nung araw hindi mo sinunod ang sinabi ko. Ay tama. Ang taong matapat sa mundong ito ay hindi makakaligtas. Kuya, may tao bang nangapi sa iyo? Sabihin mo sa akin pupunta ako at papatayin ng buong pamilya niya. Dati maraming tao ang nangaapi sa akin. Pero sa ngayon ay hindi na. Siyempre naman nandito ako, Zhao de Biao. Sino ang manghahas na galawin ka, Ginoo? Kahit isang daliri. Sa ngayon, magtulungan tayong magkapatid. Ang buong timog na lungsod underground world ay atin na. Biao, ang gusto ko ay hindi lang isang timog na lungsod. Ginoo. Ang ibig mong sabihin, gustong protektahan si Wanwan. Protektahan si Xiaoyu. At si Biao. Gusto ko ang buong lungsod ng ilog parehong puti at itim sa hinaharap ay magiging kay Jiang. Mabuti. Mabuti, Ginoo. Kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. Zhao de Biao, kahit bundok ng espada o dagat ng apoy, basta sabihin mo lang. Ginoo, sa tingin ko nagbago ka. Parang ikaw ay mas matapang kaysa dati mas gwapo. Sanye. 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 Ang teritoryo sa timog na lungsod pinangangasiwaan ni Feng Jie. Ang logistics line sa hilagang lungsod, Baoji, ikaw ang hahawak. Gusto kong makita sa loob ng isang buwan, ang kahusayan ay tataas ng 30%. Ang pagkalugi ay bababa ng 50%. Kung hindi mo magawa, umalis ka. Opo. Biawzi, ang pamilya Lopez kamakailan, mayroon bang anumang galaw? Matapos mawala si Liu Zicheng sa ibabaw, ang pamilya Lopez walang malaking galaw. Ngunit sa lihim pinapanatili ang mga negosyo, ibebenta ang ilan mga asset na nasa gilid. Mukhang gusto nilang i-concentrate ang pondo, gumawa ng isang bagay, at saka sila at ang pamilya, murong ganap na pinutol ang ugnayan, ilang proyekto ang natigil. I-concentrate ang pondo, gusto nilang gumanti o gusto nilang tumakas? Bantayan mo ng mabuti. Oh. Si Murong waiting. Ang matandang tusong iyon napakaingat tungkol sa mga bagay ng pamilya Lopez, hindi siya nakikialam. Mukhang tahimik niyang pinayagan ang relasyon ninyo ng binibini. Pero ano? Palihim siyang nagpadala ng tao para siyasatin ka.
Ginoo, nalaman ko si Jiangsan nitong mga nakaraang araw ay laging kasama si Zhao Debiao. Ang dalawa sa teritoryo ng timog na lungsod ay madalas pumasok at lumabas at sabi nila, sa ilalim ni Zhao Debiao, lahat ng iligal na negosyo ay mabilis na ginagawang pera. Ilang underground casino at nightclub ay tahimik na nag-a-announce ibinebenta. Ayon sa aming informante, si Zhao Debiao ay sa pamamagitan ng underground bank naglilipat ng pondo. Ang halaga ay napakalaki. At ano pa? Si Jiangsan kamakailan ay palaging nag-a-apply ng express passport. Ang destinasyon ay Australia. Ang galing ni Jiangsan. Akala ko nagbago na siya. May tapang at pananagutan. Hindi ko inaasahan. Lahat ng ginawa niya ay para lang maghanda sa pagtakas. 1-1. Tay, naniniwala ako na ginawa niya iyon. May dahilan siya. Anak na walang alam, ginagamit ka niya. Siya ang nangolekta ng utang para sa akin. Nagalit ang pamilya Lopez. Marahil ay para lang kay Zhao Debiao, ang taong walang pakundangan, makipag-ugnayan, mag-cash out at tumakas. Wala siyang balak, panagutan ka. Kailan siya aalis? Hindi pa sigurado, pero malamang sa mga susunod na araw. 1-1, hindi ka pa ba kontento sa sakit na nararamdaman mo? Ang lalaking ito, sa kanyang paningin, perang lamang at daan palabas, lumapit siya sa iyo. Ay para lang, ang aming pamilya murong, kapangyarihan at resources. Kahit totoo iyon, dapat akong magpasalamat. Nagpapasalamat na hindi na siya tapat at mabait, pero itinuring ninyo siyang Jiangsan na pwedeng apihin ng lahat. 1-1, saan ka pupunta? Hindi pa siya nagpaalam sa akin. Kung gusto ni Murong Waiting na imbestigahan, hayaan mo siyang imbestigahan basta hindi maapektuhan ang pag-unlad ng kumpanya. Ang kumpanya ngayon ay nasa isang agarang pagbabago, mahalagang panahon. Lahat ng aming pinapatakbo, lahat ng industriya, dapat legal at sumusunod sa batas. Naiintindihan mo ba? Oh. Xiaoyu, ano yun? Kuya, pwede ka bang umuwi sandali? Ako uuwi ako para kunin ang rehistro ng pamilya. Sila hindi nila ako binigyan at saka... Xiaoyu, huwag kang matakot. Babalik agad si Kuya. Kuya, anong nangyari? May emergency ako, Biaozi. Ikaw na ang mamumuno sa pulong. Lumalaban ka na ba? Pinapangahas kang umuwi at magnakaw. Sinasabi ko sa'yo, ang bahay na ito ay akin. Ang bawat gamit dito, lahat ay akin. Ang iniwan ng patay mong nanay. Matagal nang naubos. Gusto mo pa rin kunin ang rehistro ng pamilya? Anong gagawin mo dyan? 'Di ba? Gusto mong palihim na kunin para ilipat ang titulo? Wala kang pagkakataon. Tingnan ko kung ano ang ninakaw mo. Ibigay mo rito. Tumigil ka na. Ang rehistro ng pamilya, ibigay mo na lang sa kanya. Jiang Yongqiang, wala kang kwenta. May karapatan ka bang magsalita dito? Ang bahay na ito at ang kompensasyon na iyon dapat ay matagal lang sa amin ng anak ko. Ang dalawang utang na ito lumaki ng ganito. Marami kang naitulong sa kanila ng palihim. Ngayon ka, naisip mo bumalik ka para kumuha ng gamit, panaginip. Kailan ako tumulong sa kanilang dalawa? Ang galing mo naman magsinungaling. Tainay kayo at itong walang hiya, ano bang pinagsasabi mo? Itong walang hiya. Katulad ng kuya niyang walang kwenta, parehong walang hiya. Ang kuya niya kahapon sa bar, sinaktan ako. Ngayon dumating siya nagnakaw sa bahay. Tumawag ng pulis. Tatawag talaga ako ng pulis, itong walang hiya dakpin. Hindi ako nagnakaw. Ang talaan ng pamilya. May page ako doon mag-aral sa ibang bansa. Kailangan ang talaan ng pamilya para sa mga dokumento. Sa ibang bansa? Dahil sa iyo o dahil sa kuya mong waiter? Nakakatuwang sobra. Sa tingin mo dala ang talaan ng pamilya gagawin mo? Mga masamang gawain, di ba? May utang ka sa labas? O kaya ang kuya mo nag-utos sa iyo, gusto mong kunin ang talaan ng pamilya ng palihim? Ibenta? Ang bagong asawa ni Lao Jiang ang galing naman. Yung babaeng bata nakakaawa rin. Naawa ka? Sino ang nakakaalam kung talagang nagnakaw? Tay, magsalita ka naman. Xiaoyu, ikaw. Yung talaan ng pamilya hindi pa maibibigay sa iyo, bibili ng bahay si Kuya Jie. Kailangan pa ang talaan ng pamilya. Sabi, tigilan mo na ang pagaway. Nay. Kuya.
Masakit ba? Sino ang nanakit? Dumating si Jigang. Isama mo na agad ang kapatid mo at simula ngayon, huwag nang pumunta sa bahay namin. Sabi ko, sino ang nanguna? Jang-san, pumunta ka pa rito? Siya ang nanakit sa akin kahapon, sobrang sakit. Jang-san, lumayas ka kasama ang kapatid mo. Kapag pumunta ka pa dito, tatawag ako ng pulis. Jang Yongqiang, tinitignan mo lang ba na sinaktan ng anak mo? Hindi ba? Jigang, bakit ganyan ka makipag-usap sa tatay mo? Dati, kapag nagsasalita ka, hindi naman ganyan. Ang nanay mo ang medyo nagsalita ng padalos-dalos. Patay na ang nanay ko. At ikaw, hindi ka tatay ko. Tay, Jang-san, ikaw ba ang nag-utos sa kapatid mo na umuwi at magnakaw? Ikaw na kuya, hindi ka rin mabuti. Para sa pamilya Jang, dinisiplina ko siya ng maayos, hindi ba karapat dapat? Ma, ikaw ang sampal na ito ay interest lang. Ikaw, anong nangyari sa batang ito ngayon? Dati kapag nakikita niya ako, parang dagang nakakita ng pusa. Umalis ka, parang nag-alaga ako ng 2 walang utang na loob. Kailan mo kami inalagaan? Simula nang mamatay ang nanay ko sa construction site, ang kuya ko ay huminto sa pag-aaral at nagtrabaho. Ang tuition mula elementary hanggang high school ay kinita ng kuya ko sa pamamagitan ng paghahanap ng basura tuwing weekend at pagtatrabaho sa construction tuwing bakasyon. Ipinonfocus niya ng paisa-isa. May binigay ba kayong kahit piso? Tae, sino ka ba? Bakit ako magbibigay ng pera sa'yo? Zhang Xiaoyu, humingi ka agad ng tawad sa nanay mo. Siya ay sinusuportahan ng pera ng nanay ko. Na kompensasyon sa kanyang pagkamatay. Na kinuha mong pangalawang asawa, hindi siya nanay ko. Zhang Jigang, bitawan mo. Bibilang ako, 3, 2, 1. Ayaw mo bitawan ha? Gusto kong sa harap ng... Lahat ng kapitbahay, leksyonin kita. 3, 2. Jang-san, pinalo mo ang tatay mo ha? Walang konsensya, bitawan mo na. Bitawan. Buwisit ka, pinalo mo ako? Aray. Baliktad nga ang mundo. Itong anak na walang galang, hindi lang niya ako pinalo. Pinalo pa niya ang sarili niyang tatay. Mga kapitbahay, lumapit kayo at manood. Itong tunay na anak ng pamilya Jang, anong klase siyang tao? Kunin mo ang rehistro ng pamilya. Ay mga kapitbahay, halika tingnan ninyo. pinalo ng anak ang tatay, sumpain siya ng langit. Siya, Hindi mamatay ng maayos. Ay, ito. Mula ngayon, ang rehistro ni Zhang Xiaoyu, ako ang maglilipat niya. Siya at itong pamilya wala ng relasyon. Tay, Nay, tingnan nyo, si Zhang Xiaoyu ay talagang nag-apply mag-aral sa ibang bansa. Saan siya kumuha ng pera? Maaring ito ay kinita ni Jigang sa pagtatrabaho. Kalokohan. Siya na isang waiter ay makakakuha ng ilang daang libo? Sinungaling. Tay, Nay, sa tingin nyo ang perang ito baka magkasabwat ang magkapatid. Ninakaw ang kabayaran sa kamatayan ng kanilang ina noong panahon. Ay hindi tama, kabayaran sa kamatayan noong panahon binigay sa akin ng isang beses, ibinigay ko na lahat sa iyo. Kung hindi, ikaw. Ang hindi nagbigay ng buo ng pera sa dalawa mong anak nagtago ng sariling pera. Luisa Marquez, huwag kang mag-akusa ng walang basehan. Ngayon pupunta ako sa kanilang dalawa para linawin. Ay, ikaw. Zhang Jigang, ikaw tumigil ka. Sabihin mo yung kabayaran nung panahon ng iyong inakabayaran, hindi ba ikaw ang lihim na nagtabi ng bahagi? Tiyak na. Kung hindi, saan siya kukuha ng pera para mag-abroad? Kinuha ang pera natin at gusto tumakas. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ngayon ibabalik ang lahat ng kabayaran, walang makakaalis. Tay, tingnan mong mabuti ang pag-aaral sa Australia, ilang daang libo bawat taon. Sila ay napakahirap.
Saan galing ang perang ito? Hindi tiyak ay noong panahon yung kontratista pribadong nagbigay ng sobra sa kanila itinago nila. Kasinungalingan yan. Ang pera ng kapatid ko ay pinaghirapan niya. Pinaghirapan? Siya ay isang waiter. Sa isang araw, hanggang 100 lamang. Daan-daang libo, kailangan niyang kitain hanggang sa hindi malaman kung kailan. Oo nga. Jiga nga dati nagkamali si tatay sa inyo. Ngunit ang perang ito ay hindi isang kalokohan. Iyan ay pera ng iyong ina na pinaghirapan niya hanggang kamatayan. Sa totoo lang, itong pera ay para sa pamilya natin. Kung talagang kinuha mo, ilabas mo. Pamilya pa rin tayo, di ba? Pamilya. Jang Yongkyang. Noong namatay ang nanay ko, ibinigay ko ang kompensasyon sa construction site, 820,000. 820,000. Pangatlong araw matapos mong makuha ang pera, pinakasalan mo si Luisa Marquez. Binilhan mo ng kotse ang kanyang anak at bahay. Ako at si Xiaoyu ay nakatira sa isang lumang inuupahang bahay na tumutulo ang bubong. Nung taglamig, wala kaming makapal na kumot. Bakit hindi mo naisip na pamilya pa rin tayo? Si Jang Yongkyang ay talagang walang kwenta. Pwe, iniwan ang sariling mga anak at nag-aalaga ng anak ng iba. Oo. Ang tatay na ganyan, kahit mamatay ay walong maglilibing. Ano naman ngayon? Ikaw ang anak, responsibilidad mong alagaan ang tatay mo. Ang perang iyan ay dapat sa amin. Ngayon, malakas ka na. May pera ka na. Gusto mong dalhin ang kapatid mo at lumayas. Wala ka nang pakialam sa amin. Walang paraan. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, isusumbong ko kayo sa pagnanakaw. Ipapakulong kita, makukulong. Wala kang takot. Biaozi, magdala ng tao sa barangay pagkakaisa. Hindi kailangan ng maraming tao, 20 ay sapat na. 20 tao nagmamayabang ka? Huwag na kayong pumunta. Kanina lang, sino ang nagsabing ipapakulong siya? Sino ka ba? Ito ay usapang pampamilya namin. Wala kang pakialam, estranghero. Usapang pamilya? Ang mga has na galawin ng tao ko, si Murong Wanwan, ay hindi na usapang pamilya. Murong Wanwan. Ay ang galing sa lungsod ng ilog na anak ng asosasyon ng itim na dragon Murong Wanwan. Tiyak na siya iyon. Maliban sa kanya, sino pa ang may ganitong kalaking pagdiriwang? Henry Lim, Bini-bini. kung kaya ng kamay, iwasan ng away. Alam ko. Anong gagawin ninyo? Sinasabi ko sa inyo, ngayon ay lipunang may batas. Batas lipunang may batas. Ito. Ayon sa mga probisyon ng Civil Code, ang kabayaran sa kamatayan ay dapat maipamahagi ng makatarungan sa mga anak at gagamitin para sa seguridad sa buhay sa hinaharap. Sinasangkot kayo sa paglabag. Bukod pa rito, ayon sa mga bank statement, Ang account ni Ji Jang Yongkyang. sa nakaraang 10 taon, bawat buwan ay naglilipat ng kay Jiang Xiaoyu sa account ng matrikula na wala pang 300 piso. Ito ay bumubuo ng pagkabigong tuparin ang obligasyon sa pag-aalaga ng menor de edad na anak. Ang aming abogado ay isasabay na ibibigay sa pulis at sa piskalya. Mangyaring makipagtulungan. Kung hindi kami makikipagtulungan, Anak, Miss, paano mo nalaman kung nasaan ako at ang lakas ng dating mo? Tumawag si Zhao Debiao. Sabi niya ayaw mong may sumunod sa iyo. At nag-aalala siyang ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin, kaya ako na lang ang pumunta. Talaga naman itong si Biaozi. Ang galing naman niyang mag-alala para sa akin. Wanwan, salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, mas malala pa ang mangyayari. Ako lang naman ay ayaw kong makita kang inaapi ng mga taong ganoon. Hindi sila karapat-dapat.
Kuya, nandito na ako. Sige, pumunta ka na, mag-aral ka ng mabuti. Tungkol sa residency, aasikasuhin ko ito sa lalong madaling panahon. Ate Murong, salamat. Jangsan, hindi mo ba naisip na ang iyong ginagawa ngayon ay masyadong katawa-tawa? Oo, Maaari kong tanggapin na gusto mo ang ibang mga babae. Pero ngayon, pati high school student ay gusto mo? Jangsan, ikaw ba ay masyadong desperado? ako ang desperado. O sa tingin mo ang paglalaro sa damdamin ng iba ay talagang nakakatuwa? Ako? Hindi ba? Ikaw hindi mo ba naisip na ako kasama siya? Una ay sa spa, batang babae, ngayon naman ay high school student. Jangsan, ilang mga kapatid na babae ang mayroon ka? Murong 1-1. Pinapuntahan mo akong sundan. Pero hindi mo man lang na-verify kung sino ang kasama ko, hindi mo man lang na alam. Sundan kita, Maliko. Para lang maprotektahan ka kaya. Bakit hindi mo sinabi sa akin may kapatid kang babae? Dahil ang pamilya ko dati komplikado ang sitwasyon. Ayaw kong maapektuhan ka nito. Hindi ko inaasahan na si Miss Murong ay nagseselos sa sarili niyang future sister-in-law. Bitawan mo ako, sino ang nagseselos? Ang mga bagay mo, ano ang kinalaman ko doon? Wala kang kinalaman kung ganon hahalikan kita. Wala rin ba itong kinalaman sa'yo? May kinalaman na ba ngayon? Jangsan! Ngayon kahit gusto mong tumakas, hindi ka na makakatakas. Ginoong San, nandyan po ba kayo? Ang gusto ninyo, dinala ko po sa inyo. Ginoong San, ito ang para sa inyo at kay Miss Xiaoyu Express Passport at Visa, tapos na lahat. Sige, salamat sa pagod. Ginoo. Kakakuha lang namin ng tiyak na balita. Sa ilalim ng pangalan ni Zhao Debiao, karamihan sa kanyang gray market na negosyo ay binibenta ng sinasamantala ang pagkakataon. Hindi alam kung saan napupunta ang pondo. Tama nga, nalaman din namin. Ang batang si Jangsan, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kakakuha lang ng emergency visa para sa Australia. Zhao Debiao. Gusto niyang maglinis ng pera at umalis na. Handa nang tumakas. Ang Zhao Debiao ng Timog na Lungsod, ano ang kinalaman kay Jangsan? Narinig ko na si Jangsan para makalapit kay Zhao Debiao, gumamit ng maraming paraan bago nakapasok sa kumpanya ni Zhao Debiao. Ang kapangyarihan ni Zhao Debiao sa lungsod ng ilog malalim ang ugat. Hindi basta-basta makakatakas. Sa halip si Jangsan ay nagkasala sa aming pamilya Lopez. Kung hindi mamatay, mapipilay. Siya lang ang nagmamadaling magbenta at tumakas. Baka gustong isama ni Jangsan ang pera ni Zhao Debiao. Tumakas. Si Jangsan yan. Talagang si Jangsan yan. Hinihikayat niya si Zhao Debiao na ibenta ang kanyang mga ari-arian para makalikom ng malaking pera. Samantala, palihim siyang nag-a-apply para sa visa papuntang ibang bansa. Balak niyang nakawin lahat ng kayamanan ni Zhao Debiao. Si Zhao Debiao ay malamang hindi pa alam ang lahat. Tama si Jikeng. Si Jangsan. Talagang mukha siyang isang taksil at mapanlinlang na tao. Sinira niya ang angkan naming Lopez. Sa pagkakataong ito, dapat siyang magbayad. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng pamilya Lopez na kumilos. Si Zhao Debiao rin ay papatayin si Jangsan. Mawawala ang galit ko. Tara, ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa lugar ni Zhao Debiao. Opo. Ang ganda ng bagong opisina mo, Sir Chang.
1-1, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Ngayon, pang-anim mo na ito na pagdating dito. May tao kasi nitong mga nakaraang araw na sobrang clingy. Ano? Naiinis ka na ba sa akin, Sir Chang? Aalis na ako. Parang tupa sa pugad ng lobo. Hindi naman natin pakakawalan yan. Sino ang tupa? Hindi pa sigurado yan. Tatay, bigyan mo ako ng 1 billion. Magkano? 1 billion. Kanino ka mag-aalay ng papel? Hindi ako nagsusunog ng papel, gusto ko ng cash. O kaya mga maaaring makonvert agad mga ari-arian sa ibang bansa. Gagamitin mo ang 1 billion? Akala mo ba ang bahay natin ay pabrika ng pera? Bigyan o hindi, Murong 1-1 na mamo ako, hindi ako ATM mo. Hindi ka naman sasama kay Jiangsan na iyon para magtanan, di ba? O kaya siya ang nang-udyok sa'yo? Ikaw. 1 billion, alam mo ba kung magkano iyon at nangahas kang humingi? Sinasabi ko sa'yo, wala kahit isang sentimo. Anong tinitingnan mo? Bakit ka ganyang katutok? Ha? Tinitingnan ang mga armas. Kung sakaling gusto mong tumakas ulit, tingnan natin kung paano mabali ang binti mo ng mas mabilis. Bago mo ito baliin, pwede bang isang beses pa? Sanye? Sanye, dumating si Liu Zicheng. May mahalagang impormasyon daw para kay Biaoge at hinihiling ka ni Biaoge na pumunta. Dumating na naman. 1-1. Hintayin mo ako dito sandali. Sandali! Gusto ko ring marinig kung ano ang sasabihin ni Liu Zicheng. Tayo na. Liu. Bihira ka talaga. 2 paa na lang ang natitira. Pumunta ka pa ng personal, ano ang gusto mong sabihin? Biyaw, pasensya na sa pang-aabala. Gusto kong ilantad sa iyo isang malaking panloloko. Tungkol ito sa lahat ng iyong kayamanan. Huwag kang maniniwala sa mapanlinlang na si Jiangsan. Oh. Sabihin mo. May tiyak akong balita. Si Jiangsan sa likod mo palihim na nag-aasikaso ng papeles para umalis ng bansa. Ang destinasyon ay Australia na aprubahan na ang visa. Ano ang kinalaman nito? Sa aking kayamanan, isipin mo? Kamakailan dito sa iyo ano ang ginawa niya? Hinihikayat kanyang ibenta ang iyong mga ari-arian para makakuha ng pera. Biyaw siya. Ay isang biglaang lumitaw na tao. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? Plano niyang mapanlinlang na kunin lahat ng pera mo at pagkatapos ay tumakas, niloko ka niya. Biyaw Jiangsan ay mapanlinlang. Siya ay walang utang na loob, siya ay traidor. Para makalapit sa iyo, sumipsip siya. Gusto niyang ubusin lahat ng iyong ari-arian. Kailangan mo siyang kumilos. Biyaw. Ang silid ng panauhin natin kailan pinayagan ng asong ulol na pumasok at tumahol. Sakit na ng ulo ko sa ingay. Hindi mo inaasahan, di ba? Nahuli ko ang iyong pakana. Sa harap ni Sir Biao, nagpapaka-arte ka pa? Anong pakana? Sir Biao, ikaw, huwag kang maniwala sa itsura niya. Palihim niyang inililipat ang mga ari-arian. Ang mga ari-arian na ibinenta. Ang pera ay hindi talaga bumalik sa kumpanya. Lahat ay palihim niyang inalis sa iba't ibang paraan. Gusto kanyang patayin. At ang kinin lahat
Tapos ka na. Sir Biao, tapos na ako. May ebidensya. Huwag mong hayaan ang traidor na ito. Nandito siya ngayon. Ako, maaari nating... Naniwala nga si Sir Biao, nagalit siya, patay si Jiang San. Sir Biao, patawarin mo, pakiusap. Huwag kang makipag-away sa kanyang klasing tao. Masama sa katawan ng galit. Kapag nag-utos ka lang, ang pamilya Lopez ay handang tumulong para maibalik niya ang kanyang inaangkin kasama ang tubo. At gawin siyang hindi makahinga, hindi man lang mamatay. Bakit siya lumalapit sa akin? Liu Zicheng, anong klaseng tao ka? Sir Biao, ako ay tumutulong sa'yo na ilantad tumutulong sa akin. Karapat dapat ka ba yan? Ang ginagawa ng kuya ko ay hindi mo kailangang ipaliwanag sa basurang tulad mo. Kuya, Kapag humingi siya ng pera, kusang loob ko itong ibibigay. Wala kang pakialam dyan, puta, naninira ka ng relasyon. Ginong Biao ako. Alam ba ng kuya ko kung para saan ang pera? Para sa inyong pamilya Lopez. At sa mga walang kamuwang-muwang. Mag-order ng ilang magagandang kabaong. Liu Zicheng, mukhang hindi pa sapat ang leksyon noong huli. Sa tingin mo ba ang natitirang bahagi ng iyong buhay na naka-wheelchair ay masyadong boring? Gusto mo bang lumipat sa ibang lugar? Paano kung sa tabi ng ilog? Imposible ikaw. Kung gayon, bakit kayo nagmamadaling kumuha ng visa? Paano ninyo ipapaliwanag iyon kung hindi iyong pagtakas? Binibining Liu. Ang galing ng intelligence work mo, napakadetalye. Alam mo pa na kumuha ako ng visa. Oo. Matibay na ebidensya ikaw at ang kapatid mong si Jiang Xiaoyu ay may express visa papuntang Australia. Oo, Ginoong Biao, kahit ang kapatid niya ay isasama niya, ito ay ganap na tatakas kasama ang pera, tama ba? Ang kapatid kong si Jiang Xiaoyu ay nasa ika-even baitang ngayon. Ano naman? Hoy, puta. Bilang kuya, pinapapunta ang nakababatang kapatid na babae sa ibang bansa para mag-aral sabay kumuha ng visa sa'yo. Naging putang ina ebidensya ng pagtakas na may pera. Imposible magpadala ng tao para mag-aral sa ibang bansa. Sino bang kumukuha ng visa para sa sarili? Siya ay talagang... Ikaw putang ina, sino ka ba? Iyon ang tunay na kapatid na babae ng kuya ko. Tunay bilang kuya, pinapapunta ang kapatid na babae para mag-aral sa ibang bansa. Sabay kumuha ng visa. Pagkalipas ng ilang araw, pagkaakyat ng kapatid na babae sa eroplano, babalik siya. Anong problema doon, putang ina? Babalik siya pagkalipas ng ilang araw. Ginoong Liu, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Kailangan mo bang gawin ng iyong sarili ang huling dangal na masira? Baozi, ihatid ang bisita. Tandaan mo. Ihatid ng maayos si Ginoong Liu pa uwi, huwag siyang mahulog sa daan pagkatapos wala nang mahuhulog. Biao, Kuya Biao. Ako, Amusan, ako nagdilim ang isip ko. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, Kuya Biao Amusan na. Patawarin mo ako. Ikaw, Liu. Mula ngayon sa wheelchair na ito, manatili kang maayos. Walang magandang utak, pati ang mga paa mo ay hindi maganda. Nagplano ka pa ng intriga. Tigilan mo na yan, putang ina. Kuya, sa tingin ko, ang mga basura na ito ay dapat... Ano bang pakikitunguhan ng taong mamamatay na? Nang marinig ko siyang mang-insulto sa'yo, hindi ko na kaya. Pupunta ka sa Australia, babalik ka pa ba? Oo naman. Susundan ko ang aking kapatid na babae, aayusin ko siya. Siyempre babalik ako. Marami pa akong gagawin sa lungsod ng ilog. Bakit pa ako pupunta sa Australia? Pero ako ay... Ikaw ay ano? Humingi na ako ng 1 bilyon sa tatay ko. Nakapak na ang mga gamit ko. Akala ko tatakas ka na naman. Handa akong sumama sa'yo at magtaguan. Ikaw? Humingi ka na ng 1 bilyon? Handa tatakas kasama ako. Oo. Hindi.
Murong 11. Sa isip mo, ano bang pinapalabas mo buong araw? Melodrama. Kung hindi ano? Biglang nagbago ang ugali mo at nakikipaghalo ka pa kay Zhao Debiao. At bigla kang nagmamadaling magbenta ng mga ari-arian. At nag-apply ka pa ng mga dokumento para sa pag-alis ng bansa. Hindi ba gusto mong kumuha ng pera at tumakas? Natatakot akong mag-isa ka mamamatay sa gutom sa labas. Hindi pwede. Wanwan, basta nandito ka, wala akong pupuntahan. Kung sa susunod, kung magagawa mo ulit akong pagdudahan, gagamitin ko talaga ang 1 bilyon kumuha ng hitman. Baliin ko ang binti mo. Sige, ang pera para sa hitman, ako na ang bahala. Kuya. Mga kapatid, ang progreso ng transition higit pa sa inaasahan. Sa ilalim namin lahat ng gray na industriya ay ginawang legal na o ibinenta ng hiwalay. Maayos ang pagbalik ng pondo. Ang bagong tatag na grupo ng 3 ilog ay nakuha na rin ng Timog na Lungsod, 2 lupa kumpanya ng logistic at lisensya ng kumpanya ng seguridad ay inaprubahan na rin. Mula ngayon tayo dito sa lungsod ng Ilog talagang mga lehitimong negosyante. Sina Biauge at Sanye ay mahusay na namumuno. Napakagaling, mula ngayon hindi na kailangan mag-alala. Tama. Nasusubaybayan ba ang daloy ng pondo, lalo na ang mga ibinenta ng hiwalay karamihan ng mga ari-arian? Ang huling bumili na suri na ba lahat? Kuya, sigurado ka dyan. Chen Feng siya mismo ang nagbantay. Lahat ay sa pamamagitan ng lehitimong transaksyon. Na-screen din ang background ng mga mamimili. Walang problema. Ang pangunahing ay ilang kumpanya mula sa ibang lugar ang mga kumpanya ng pamumuhunan ang pumalit. Nasaan siya? Ito, ang tungkol sa pulong ngayong araw, ipinadala ko na sa kanya ang abiso. Pwede ba siyang malate sa ganito? Chen Tianfeng ang pabrika na pinapamahalaan niya, paano na ang pag-aayos? Sa kanya naman siya ang pinakamabilis kumilos. 3 nightclub sa ilalim ng pangalan niya, 2 illegal na bangko at ang spa na yon, wala pang kalahating buwan, nabenta na lahat. Ang pagbabalik ng pondo ay 20% na mas mataas kaysa inaasahan. Ayon sa kanya, may mga suki na bumili sa may premium. Suki? Na-verify mo ba? Tinanong ko. Chen Feng sabi niya ay dating kakilala. Oo, kapital mula sa lungsod ng dagat, gustong pumasok sa industriya ng entertainment ng lungsod ng Ilog. Sa tingin ko, walang problema ang pondo, kaya hindi ko na pinag-alaman. Biauge Sanye, masama ang balita. Si Chen Feng tumalikod na. Ano? Magsalita ka ng malinaw. Kami ayon sa nakagawian, tinanggap namin ang isinumite ni Peng Jie, huling batch ng pondo at ledger. Nang makarating kami sa lugar, saka namin nalaman pinalitan niya ang lahat ng tao. Pinasabi pa niya sa akin. Anong sabi? Sabi niya, maraming salamat kay Sanye at Biauge sa kanilang pagkabukas palad. Ang 1/4 ng negosyo ay sa kanya na lahat. At sinabi pa niya, simula ngayong araw ang iligal na mundo ng lungsod ng Ilog, si Chen Tianfeng, ay makikibahagi rin sa kita. Puta! Babalatan ko siya. Hepe, magsasama ako ng mga tauhan para sirain ang kanyang pugad. Tigil. Hepe. Pero saan niya nakuha ang napakaraming pondo para lamunin ang maraming negosyo? Oo nga, yung mga pabrika niya, hindi ba lahat ay naibenta sa kumpanya ng pamumuhunan ng lungsod ng dagat? Gago, siguradong niloko tayo niya. Anong lungsod ng dagat na kumpanya ng pamumuhunan galing doon? Sa tingin ko ay si Chen Feng lang. Gusto niyang maglipat sa sarili, kunin sa mababang presyo ang ating mga pangunahing industriya. Hepe, malaking pera yon. Saan siya kumuha ng pera? Chen Feng ang kapital sa likod ay si Murong Waiting. Ang bagay noong nakaraang buhay, mauulit pa ba? Murong Waiting, Chen Feng. Nakita mo na ba? Nagbago na ang kalangitan sa lungsod ng Ilog. Wala na kayong atrasan. Jiangsan, akala mo ganyan panalo ka na? Mas mabuting panatilihin mo ang pwesto ng hari ng ilalim. Mabuhay ka na lang ng palihim, mamatay na mag-isa. Pasensya na. Noon pa man, ako ang hindi nakaprotekta kay Wanwan. Kuya, ang pagkamatay ni Murong Wanwan ay aksidente.
Hindi mo kasalanan, matandang walang hiya. Wala ka bang hiya na banggitin ang anak mo? Kung hindi dahil sa'yo, napilitan mo siyang magpakasal. Kung hindi dahil sa mga mata mong puro interes at kalkulasyon, paano siya? Ang kuya ko. Simula nung umalis si Miss Murong, hindi na siya nakatulog ng maayos kahit isang araw. Kung hindi bago mamatay si Miss Murong, sinabi sa kuya ko na dapat siyang mabuhay ng maayos. Ang buhay niya ay matagal nang hindi sa kanya. Jangsan karapat dapat sa'yo. Ikaw lahat. Kung hindi dahil sa'yo, ang anak ko hindi sana lumaban sa akin. Hindi rin siya tatakas sa kasal. Higit sa lahat, hindi. Mamamatay. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kaya, ang kapatid kong babae na si Jiang Xiaoyu, ikaw rin ba ang pumatay? Tama. Kayo lahat dapat magsilbing libing sa aking anak. Jangsan, lahat ng ito ikaw ang may kagagawan. Kuya. Kuya Biao. Kuya Biao. Piao. Kuya Biao. Kuya. Okay lang ako. Jangsan, mamatay ka na. Ako ang may kasalanan sa lahat. Huwag gumalaw. Ako ang may kasalanan sa lahat. Lumuhod. 1-1. Hintayin mo ako. Ang parehong bagay hindi dapat mangyari muli. Talagang hindi dapat. Biaozi, Sir, ano sa palagay mo ang gagawin? ngayon ako'y magpapadala ng mga tao ngayong gabi upang sirain ang kanyang bagong base. Huwag magmadali, Chen Jianfeng, isa lamang siyang puppet ang nasa likod niya. Ang dapat nating resolbahin. Sir, ibig mong sabihin, ano sa palagay mo ang gagawin? Susunod sa iyo ang lahat ng kapatid, oo. Una, patatagin ang ating mga tauhan. Alamin kung mayroon pa bang mga traidor. Ikalawa, ang mga ari-arian na dinala ni Chen Jianfeng na mga negosyo, ihanda agad ang listahan, lalo na yung 2 underground na bangko at ang logistics line. Gusto kong malaman ang kanilang istruktura ng equity at ang daloy ng pondo ikatlo. Alamin ang tungkol kay Chen Jianfeng at Murong Waiting kanilang mga transaksyon, Baozi. Ikaw mismo ang gagawa niyan, tandaan mo. Dapat itong lihim na imbestigahan. Huwag manggulo. Oo, Third Master. Sir, ang ibig kong sabihin kung talagang si Murong Waiting ang matandang fox na yon, nag-aalala ako tungkol kay Miss Murong. Kay 1-1. Ako na ang bahala. Ang ating anak na babae ng mafia, ito ba ay magiging isang mabuting asawa at ina? Ako, ang binibining ito ay nagluto ng personal sana hindi ka maging walang utang na loob. 1-1. Kung sabihin nating kung ako at ang tatay mo, isang araw ay mapipilitang maging magkasalungat. Ano ang pipiliin mo? Pipiliin kita. Pero gagawin ko ang lahat para hindi mangyari iyon, para hindi dumating ang araw na iyon. Tama na. Sa mga salitang yan, sapat na. Nasunog ang harina. Ano ang gagawin natin? Ito, Gawa ulit tayo. ikaw ang gumawa. Sige, ako na. Kuya? Na-verify na. Yung mga establishmento ni Chen Jianfeng, ang huling bumili, lahat ay tumuturo sa iisa. Isang kumpanyang rehistrado sa British Virgin Islands, isang kumpanyang walang laman. Ang pinagmumula ng pondo ay talagang mula sa overseas account ng pamilya Murong. Murong Waiting, Chen Jianfeng. Gusto nila, habang hindi pa matatag ang pundasyon ko, sakupin ng sabay-sabay ang pinakamataba kong bahagi sa panahon ng aking transisyon. Talagang itong matandang tusong Soro, edi hindi siya natatakot na saktan ng damdamin ng binibini ang relasyon nila bilang mag-ama? Pinipilit nila akong pumili, ginagawa nila ito upang pilitin akong magdesisyon. Either devourin niya ako o kaya wala akong pakialam sa nararamdaman ni Wanwan at galawin ang interes ng pamilyang Murong. Sa ganitong paraan, hindi lang siya magkakaroon ng dahilan upang ako'y alisin, kundi pati si Wanwan ay mawalan na ng pag-asa. Mawawalan na siya ng pag-asa kay Wanwan. Kuya, anong gagawin natin ngayon?
Mag-aaway ba tayo ng patayan? Ang mga kapatid ay hindi natatakot. Kung gusto ni Murong Waiting maglaro, lalaruin natin siya. Ang direktang laban ay eksaktong gusto niya. Gayunpaman, ang mga patakaran ng laro, kailangan baguhin. Si Murong Waiting, gusto niyang gamitin si Chen Tianfeng upang hatiin ang grupo ng 3 ilog. Kung gayon, puputulin muna natin ang kanyang kamay bago niya magawa iyon. Ginoo sa panig ni Chen Tianfeng handa na kay Jiang San, may naramdaman na ang mga tao ni Zhao Debiao, palihim na kumikilos pero hindi malinaw ang target. Buti nga kung may naramdaman na akala ko pa naman talagang tanga na ilatag na ang mga pyesa. Titingnan natin kung paano niya gagawin ang susunod. Si Wanwan? Ang binibini tila tumutulong sa kapatid ni Jiang San, Jiang Xiaoyu sa pag-ayos ng mga dokumento para mag-abroad. Itong babaeng ito hindi pa tumitigil. Hayaan na hayaan siyang magulo kapag nahayag na ang totoong anyo ni Jiang San. Natural na mauunawaan niya, tandaan mo sa kritikal na sandali protektahan ang binibini. Oo. Maganda ang psychological fortitude. Maraming masamang ginawa matapang pang pumikit at matulog. Jiang San, paano ka nakapasok? Itong lungsod ng ilog. May lugar ba akong hindi mapuntahan? Wala talaga. Kung si Sanye ang nagsasalita, talagang matalim pa rin ang dila. Pero gusto ko talaga ang iyong pagmamalaki. Sanye, noong una, mali ang tingin ko sa'yo. Hindi ko inakala na nakatagong dragon ka pala. Ngayon, mabuti na, nagtagumpay ka na. At ako naman ay nagtatag ng sariling pamilya. Bakit pa natin kailangang mag-away hanggang dulo? Ang iligal na negosyo sa lungsod ng ilog, napakalaking kita, ikaw lang ang kumakain. Walang kasiyahan. Oo. Ang ibig sabihin ni Ate Feng. Murong Waiting ang matandang soro na iyon. Akala niya magagamit niya ako bilang baril at itatapon pagkatapos. Ako Chen Tianfeng nakarating sa ganito ay hindi dahil sa kanyang limos. Binigyan niya ako ng pera at kapangyarihan, gusto lang niyang gamitin ang aking kamay upang lamunin ang iyong pinaghirapang negosyo na pinalago mo, sabay putulin ang iyong at ni Wanwan na posibilidad ng babaeng iyon. Tuloy-tuloy. Sanye, isipin mo bakit tayo susunod sa kanyang script? Ang iyong grupo ng 3 ilog ay hindi pa matatag. At ang aking mga establishmento bagamat nabawi ko na kailangan pa rin ng bagong kakampi at landas. Magtulungan tayo. Sa labas, patuloy mong gawin ang iyong malinis na negosyo at ako naman ang bahala sa iligal na bahagi. Ang pera mula sa pamilyang Murong tatanggapin natin. Ang negosyo, tayo ang gagawa. Mukhang may interesante. Tungkol naman sa kita, hati tayo sa kalahati. Sa oras na iyon, parehong iligal at legal sa lungsod ng ilog, hindi ba tayo ang masusunod? Murong Waiting. Hayaan mo siyang mapunta sa impyerno. Pero, Fengje, walang ebidensya. Hindi ka naman tatalikod at ibebenta ako agad. Kasi, ang bilis mong mag-tridor, parang tridor na may 3 amo. Jiang San, itong negosyo kung gusto mo gawin mo, kung ayaw mo umalis ka. Fengje, huwag kang magalit. Bakit ka nagmamadali? Sinasabi ko sa'yo, Jiang San, si Zhao Debiao, isa lang siyang brute. Ikaw, sa kanya, anong magiging kinabukasan mo? Sa kanyang paningin, ikaw lang, Jiang San. At ako, Chen Tianfeng, gusto ko ang sarili kong imperyo. Si Murong Waiting, akala niya kaya niyang kontrolin ang lahat. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang kanyang mga ari-arian sa ibang bansa, lahat ay ininvest sa akin. Kung kanino ang pera, siya ang amo. Anong mga book ng transaksyon? Nasa akin na. Police. Narinig nyo na, di ba? Extortion, money laundering, smuggling. Sapat na para sa ilang lifetime na pagkabilanggo. Jiang San, ikaw pinagtripunan mo ako. Sige. Wala na akong oras para sa'yo. Kung iisipin ang oras, pulis, malapit na dumating. Jiang San, ikaw. Nababaliw ka na. Isiniwalat mo ako. Ang sarili mong negosyo masisira rin. Ang mga ari-arian na iyon, sa pangalan ko lang, pero kung imbestigahan, ang pamilyang Murong, hindi rin sila makakatakas. At ang grupo mo, 3 ilog na bagong tanggap na bahagi ng negosyo ay may kinalaman din.
Ito ay parang sugatan ang kaaway ng 1,000 pero ikaw nasugatan ang 800. Ang pagkawala ng pamilyang Murong tungkol sa akin, ang grupo ng 3 ilog ang ginagawa, puro malinis na negosyo. Jangsan, ikaw na tusong tao, hindi kita patatawarin. Ginoo, may malaking nangyari. Chen Tianfong, lahat ng mga lugar ni Chen Tianfong kasama ang 2 iyon mga iligal na bangko. At ang logistics line sa Hilagang Lungsod Pier kalahating oras ang nakalipas na huli ng pulisya lahat si Chen Tianfeng ay nahuli on the spot. Sabi, tiyak ang ebidensya. Ano sino ang gumawa? Ay, si Jangsan direktang nag-report. Wala kaming oras para magreaksyon. Tayo, magkano ang pondo natin at mga paninda sa loob? Hindi bababa sa 8 bilyong pondong likido. At maraming mga ruta lahat ay kinumpiska. Jangsan, paano mo nagawa? Ikaw na baliw-baliw. Ginoo, dumating ka. Oh, Pirmahan mo ito. Ito ay pagsuko sa grupo ng 3 ilog kasunduan sa pamamahala. Mula ngayon, hindi ka na maaaring makialam sa lungsod ng ilog sa mga usapin ng legal at illegal. Ngunit 1-1, sasamahan ka. hindi ako pipirma. May 20 minuto pa. Ang eroplano ni 1-1 ay aalis na. Inayos ko na siyang mabuhay sa ibang bansa, malilimutan ka niya agad magsimula ng bagong buhay. Kung wala ang pahintulot ko. Sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makikita mo siya. Maliban kung pirmahan mo ito. Saka ko lang aaminin na tapat ang pagmamahal mo sa anak ko. Bibigyan kita ng pera na magpapayaman sa iyo habang buhay para ikaw at si 1-1 ay mamuhay ng payapa at matiwasay. Kahit hindi mo ito pirmahan, kaya kitang pabagsakin sa isang iglap at mawala sa iyo ang lahat. Mas malala pa kaysa dati. Maaaring kamuhian ako ni 1-1, ngunit balang araw mauunawaan niya ang mabuti kong layunin. Sa panahon ng pagbabago ng grupo, kung isusuko ko ang kapangyarihan sa pamamahala, agad akong sasakmalin ng mga taong nag-aabang, hindi ba? Baka kayanin niya ang hirap. Alam mong imposible yan kung pumirma ako. Katulad na ng pagtataksil sa mga kasamang naghirap kasama ko. Sila ay ilang araw pa lang nakakatikim ng magandang buhay. Eh ikaw? Ibig sabihin ba nito ay iwan mo si 1-1? Si Jangsan, sa pagkakataong ito, hindi gustong patunayan sa iba na may karapatan akong gumawa ng kahit ano. Ayaw ko lang payag na inaapi. Protektahan ang mga nasa paligid ko. Pero hindi ko isasakripisyo ang isang panig para sa kabilang panig. Ang iyong kondisyon, hindi ko tinatanggap. Ang iyong banta, hindi ako natatakot. Ikaw? Ginoo. Biyaw, bilis, gamitin ang lahat ng koneksyon, lahat ng resources para pigilan ang sasakyang panghimpapawid na malapit ng lumipad. Kahit baliktarin ang lungsod ng ilog, kailangang mahanap kung nasaan si 1-1. 1-1, hintayin mo ako. Tatay si Murong waiting ito, gusto niyang alisin ang panggatong sa ilalim ng kaldero. Nasaktan siya kaya gusto niyang gamitin si Binibining Murong para pilitin kang sumuko.
Kung pirmahan mo ang kasunduan, ang ating mga kapatid, lahat ng pinaghirapan natin masisira lahat. Sa nakaraang buhay, duwag akong binitawan si Wanwan. Sa buhay na ito, bibitawan ko ba ang kapatid na nagtiwala sa akin ng buhay? Bumalik ako sa pagkabuhay muli para lang maging duwag muli. Bitawan si Wanwan, hindi ko kaya. Hanapin. Palawakin ang sakop ng paghahanap sa buong mundo. Kailangang mahanap si Wanwan. Amo, isang order ng egg fried rice. Sige, darating agad. Changsan. Changsan. Ikaw pala yan. Sabi ko na nga ba kung bakit pamilyar ang itsura. Ngayon bakit ganyan ka pa rin kaawa-awa ang hitsura? Naalala ko nung 6 na buwan ang nakalipas, kasama mo ang anak ng asosasyon ng itim na dragon, nag-iibigan kayo ng husto. Bakit? Ngayon ay pinalayas ka na ng binibini? Sabi ko na nga ba, ang palaka ay huwag nang mangarap kumain ng karne ng sisne. Isang tagapagsilbi ng pinggan, nagpapanggap na umakyat sa mataas na sanga. Ngayon, tingnan mo, hindi umakyat sa mataas na sanga bagkus nahulog sa putik. Sinangag na itlog. Tapos na ba? Bakit nagmamadali? Sa ngayon, kaya mo bang bumili ng sinangag na itlog? Ganito na lang, bigyan kita ng isang mangkok ng kanin at libre ko pang ibibigay ang kaunting atsara. Ano sa tingin mo? Tatay tatlo. Amo? May balita na. 6 na buwan na ang lumipas, lahat ng lugar na dapat hanapin, nahanap ko na. Nagpadala rin ako ng tao sa ibang bansa para mag-imbestiga, ngunit si Murong Waiting ay masyadong malalim ang pagtatago. Si Miss Wanwan. Parang naglaho na parang bula. Naiintindihan ko. Kuya, bigyan mo pa ako ng oras kahit na ibababaligtad ko ang mundo, sigurado akong sa pagkakataong ito. Biaozi? Isama mo ang mga tao mo at lumabas muna. Huwag mong takutin ang mga bisita sa tindahan. Amo sinangag. Nandito na. Kuya, Murong Wanwan. Ikaw talaga. Bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba talaga ang nangyari? Pasensya na! Alam mo ba kung paano ako nakaraos sa nakaraang 6 na buwan? Akala ko sa buong buhay ko hindi na kita makikita. Nandito ka lang pala sa lungsod ng ilog sa restaurant na ito. Ayoko rin naman. Ang tatay ko, ginamit niya ang buhay mo at ng kapatid mong babae para takutin ako. Sinabi niya na kung lalayo ako ng tuluyan at titigilan ka ng isipin, saka ka lang magiging ligtas. Kaya umalis ka na lang. Hindi ako makapagsugal. Alam ko ang paraan ng tatay ko. Pinagawa niya ako ng eroplano, pinagawa ng peking pagkatao, handa na ako sa pag-alis. Pero sa daan ay palihim na nagpalit ng sasakyan, tumakbo pabalik. Gusto kong manatili sa malapit lang sa'yo. Natatakot akong lumabas, baka makasama ka. Kaya dito na lang, nagtatrabaho ng palihim habang nag-iisip ng solusyon. Tanga. Akala mo ba sa pagtatago, si Murong Waiting ay talagang pakakawalan ako? Sa kalahating taon na ito, ang grupo ng 3 ilog, maraming lihim na pag-atake, ilan na ba ang naranasan? Akala mo ba sa pagurong ay makakakuha ng kapayapaan? Alam ko. Sa kalahating taon na ito, hindi rin ako naging idle.
Ito ang palihim kong nakalap na ebidensya. Sapat na upang banta ang kanyang posisyon bilang hari sa ilalim ng lupa. Saan ka pupunta? Pupuntahan ng tatay mo para maningil. Oo, Pati tubo at interes, sabay nating isukli. Sige, susunod ako sa'yo. Kuya. Ate. Buti na lang nakabalik kayo. Buti na lang nakabalik kayo. Ang 8,200,000 ituring na lang na bayad sa pagkain ngayon. Tatay. Nandito na. Lumapit ka, halika. Ano ang ibig sabihin nito? Sa wakas naging 8,200,000